programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. May desisyon na sa korte at ikinagimbal ito ni Eira. Alamin natin. Welcome back sa aking channel, mga kaganapan sa Lilet Matias. Nagkaroon ng pag-asa ang kampo ni Lilet matapos lumutang ang isang testigo na makapagpapatunay raw na hindi si Lilet ang tunay na may sala sa pagkamatay ni Attorney Meredith, kundi isang lalaki. Lalaking nakamotor na nakakulay puti raw ang nakita ng testigo ni Lilet. Upang makasiguro na totoo lahat ng sinasabi ng kausap ni Kurt sa telepono ay minabuti niyang makipagkita sa kausap niya. At dito na nga ay nagkita silang dalawa. Ikinento lahat ng lalaki ang tungkol sa nalalaman niya. Ngunit bago niya ikwento lahat ay tinanong niya muna si Kurt kung makakasiguro ba siya sa kaligtasan niya kung sakaling makipagtulungan itong lalaki kila Kurt na mapalaya at mapawalang sala itong si Lilet at handa siyang tumestigo sa korte. Sinigurado naman ni Kurt na tutulungan siyang protektahan basta handa lang siyang makipagtulungan kay Lilet upang mapawalang sala na at mahuli na ang totoong kriminal na pumatay kay Attorney Meredith. Binalita naman agad ni Kurt kay Lilet na may nakuha na siyang testigo na makapagpapatunay na hindi talaga si Lilet ang pumatay kay Attorney Meredith at handa nga raw itong testigo na humarap sa korte para patunayan kung sino talaga ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith. Dito nga ay labis na natuwa si Lilet dahil nagkaroon na siya ng pag-asa para mapatunayan sa korte na hindi talaga siya ang tunay na pumatay sa mismong ina niya na si Attorney Meredith at para na rin mapatunayan niya kay Eira na totoo lahat ng sinasabi niya na pinagbibintangan lang siya na pumatay kay Attorney Meredith. Sa korte, ikinagulat naman ni Eira ang pagdating ng testigo ni Lilet. Kaya naman nagimbal itong si Eira pati na rin si Attorney Renan. Sinimulan na ngang isalang ang testigo ni Lilet sa witness stand. Dito na nga ginisa nitong si Attorney Renan ang mismong testigo ni Lilet. At dito ay walang bakas ng takot ang testigo ni Lilet at pawang katotohanan lang daw lahat ng sinasabi niya sa harap ng korte. Ngunit matapos nga ang pagsalaysay ng testigo nitong si Lilet, ay tila hindi kumbinsido itong si Attorney Renan sa lahat ng salaysay ng testigo ni Lilet. Kulang raw sa salaysay ang testigo nila at hindi kapanipaniwala lahat ng sinasabi nito. Naisip nga nitong si Attorney Renan nang mag-meeting sila ni Eira na kailangan pa nila ng 2 o 3 witness na haharap sa korte para mapatunayan at maging solid ang ebidensya nila laban kay Lilet. Napagdesisyonan nga ng isang attorney na si Eira ang isa sa mga witness na ihaharap nila sa korte at sasalang sa witness stand sa korte. Ikinagimbal naman nitong si Eira ang nasabi nitong isang attorney na siya ang haharap sa witness stand sa korte. Hindi siya nakapaghanda at hindi niya alam kung kakayanin niya ba na umupo sa witness stand para ipaglaban ang ina niyang si Attorney Meredith dahil labis pa siyang nasasaktan sa pagkamatay ni Attorney Meredith kaya hindi niya alam kung kaya niya bang humarap sa korte nang nakaupo sa witness stand. Pero wala nang magagawa si Attorney Eira dahil napagdesisyonan na rin nitong si Attorney Renan na pumayag sa naging desisyon ng isa pang attorney para mas lalong tumibay ang ebidensya nila laban kay Lilet. Kailangan talaga nila ng 2 o 3 pang mga testigo para sabihin na kayang-kaya ni Lilet na pumatay ng tao at si Lilet talaga ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith. Matapos nga ang paglilitis,
nakasalubong nitong si Lilet si Attorney Renan. Hindi naman napigilan ni Lilet na kausapin si Attorney Renan. Sinabihan ni Lilet itong si Attorney Renan na hindi naman duda si Lilet sa galing nitong si Attorney Renan pagdating sa pagiging isang abogado. Sinabihan ni Lilet si Attorney Renan na alam niyang duda rin itong si Attorney Renan sa testimonya ng testigo nilang si Evelyn. Kaya naman naniniwala daw si Lilet na hindi rin naniniwala itong si Attorney Renan sa lahat ng narinig niya mula sa witness nitong sila Eira na si Ate Evelyn dahil mahina raw ang ebidensya na makapagpapatunay na posibleng pinatay ni Lilet ang sarili niyang ina na si Attorney Meredith. Samantala, hindi na makatulog itong si Ino dahil ginugulo siya ni Attorney Meredith maging sa panaginip niya. Inuusig na nga ng konsensya niya si Ino. Patuloy namang pinagtatakpa ni Calorena ang kasalanang ginawa ng anak niyang si Ino. Pinapalakas ni Calorena ang loob ng anak niyang si Ino dahil pinanghihinaan na nga ng loob itong si Ino. Hindi na makatulog ng maayos si Ino dahil bitbit ni Ino sa isip at puso niya ang ginawa niyang krimen kay Attorney Meredith. Kaya naman handang-handa itong si Calorena na isakripisyo ang sarili niya alang-alang sa anak niyang si Ino. Nagsabi nga itong si Ino sa ina niyang si Calorena na ayaw na niyang bumalik pa muli sa loob ng kulungan dahil natatakot na siya sa mga maaaring mangyari sa kanya sa loob. Sinabi nitong si Calorena na kailangan niyang magtago para kung sakali man na lumabas na ang totoo ay hindi siya mahuhuli ng mga kapulisan. Kailangang makinig ni Ino sa mami niyang si Calorena dahil ginagawa lang raw lahat ni Calorena upang protektahan ang anak niyang si Ino. Iyak naman ng iyak itong si Ino dahil ayaw niya ngang mawalay sa magulang niyang si Calorena at CRD. Hindi naman alam ni Calorena kung paano pa niya kukumbinsihin ang anak niyang si Ino pero wala na siyang magagawa. Kailangan daw ni Ino na magtago na dahil unti-unti nang lumalabas ang katotohanan kung sino talaga ang tunay na pumatay kay Attorney Meredith at hindi raw hahayaan ni Calorena na makulong muli ang anak niyang si Ino. Kaya hanggat maaga ay kailangan na munang lumayo ni Ino sa kanila ng magulang niya. Maunahan kaya ni Ino ang mga pulis sa pagtakas niya o tuluyan na siyang madakip ng mga pulis? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Matias. Kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po.